But ang gusto ko lang pong ipaliwanag dito, tulad po no author, Mr. Chair, kung wala po silang makukuha, liit po na bayan ng Dupax del Norte. In fact, based on our research, Mr. Senator, Mr. Chair, ito po ang kasalukuyang ine-explore ng Wagal Corporation. There's another mining company, MNL Corporation, mag-a-apply po doon po sa kabilang bundok, same barangay, Barangay Bitnong. Pero tatahak po siya doon sa Dupax del Norte, Dupax del Sur, Dupax del Norte po pinag-uusapan natin. Dati po kasi iisa lang yan na Dupax. Mayor po si Carlos for 6 years as Dupax and then naging first mayor po ng Dupax del Norte. Kaya ano na po ang mangyayari? Napakaliit na Barangay Bitnong, napakaliit na Dupax del Norte. Kung miminahan po uli kami, ano na po ang mangyayari sa lalawigan ng Nueva Vizcaya? Nueva Vizcaya is declared as the watershed haven of Region 2. Matagal na po iyan. So sana naman po respetuhin po ito na kinikilalang forest reserve, watershed haven. So definitely ayaw po namin ng mining. Yeah. Sabi nga nila, pag ikaw ay humawak ng cellphone, galing sa minahan ito, we don't care. Bakit hindi po sila magmina doon sa sarili nilang bayan o probinsya? Hindi po nila pakialaman ng ibang probinsya katulad po ng Nueva Vizcaya. We are surrounded by 3 big mountains, Sierra Madre, Calvario, and Cordillera. Pagkayan po ay isa-isang namina. For your information, Mr. Chair, there is a pending 14 more mining company applications. Pagkayan po, tinitignan po nila. Pag matatalo kami dito sa Wagal Corporation, papalakpak po lahat yung 14 na yan. They will start mining every town. In fact, meron po isa sa Santa Fe, where Caraballo Mountain is situated. They're going to apply sana 13,000 hectares. Kaya lang po magaling po yung mayor doon. Outright when she came to know about it, she said no to mining in the town of Santa Fe. So pinatawag po niya yung vice mayor, nag-meeting ang SP, nag-resolution no to mining. Tinawag po niya lahat ng barangay captains, huwag kayong pipirma. Kasi tayo, ang stand natin dito, no to mining. Kung sana po lahat ng LGU executives katulad po niyan, wala po sana tayong problema tong araw na ito. Kaya Mr. Chair, pakiusap lang po, nandito po ang DENR. Kung na-start na po nila yung pag-suspend, and may question pa rin po ako doon sa pag-suspend. Andito po, si PNP Basit. Ang sabi po sa order, correct me if I'm wrong, I'm not a lawyer. The order says, stop any activity in that particular exploration site. Pero hanggang ngayon po, last week na doon po ulit ako sa barikada, naglalabas po sila nung tubo daw na kanilang ipinasok. That is considered an activity. If the order says no activity, regardless of what is that activity, it has to be suspended. Kaya lang po, sorry, Apo Basit, may mga pulis pa pong tumulong para lang po matapos daw po nila yung activity na yon. Pero para sa amin, dapat wala na pong activity. Yun po, Mr. Chair. Salamat Sabi po. Kung gusto nyo, Go. bibigyan ko po kayo ng kopya nito, petition na ito. Opo, yung exploration. Hindi po. Ito po yung nagkakagulo na po kami dahil Meron ng permit. meron na pong permit. Kaya nga po, ang petition, they even have a resolution to the President and a resolution to Secretary Lutilia. Ito mga barangay captains would also agree with her na talagang doon sa probinsya nila, ayaw na talaga nila naminahan. So you have to take that seriously.
Alright? We take note of that, Mr. Chair. And dun sa sinasabi ni Governor Ruth sa mga pulis, tinutulungan pa raw ng mga pulis yun. Sir, Good afternoon, Mr. Chair. I totally deny the allegation of Madam Ruth Padilla because I instructed my policeman to go to the site to verify if there is an activity, and they replied that they were demobilizing the equipment, sir. Pinapalabas na po yung mga tubo doon. And yung mga nakikita nila na sa video na binubuhat po, part po ng drilling equipment yun. Hindi po mga sample po yun, Your Honor. Okay, before that, I would like to acknowledge the presence of Congressman. Sorry. natin, especially yung mga barangay officials natin, pakinggan na ho natin yung mga sentiments nila. As the representative, my primary consideration will always be the welfare of the people, and that is non-negotiable. Kung anong gusto ng ating mga kababayan, papaabot natin sa MGB. Pero sabi ko nga, as a lawyer and at the same time as a lawmaker, member ho ako na House, we should follow the process. Kung naman po, ayaw po nila, pag ayaw ng tao, yun ang sundin natin. Dahil yun po ang palagay ko, yun ang, kaya tayo nandito lahat para magserbisyo sa tao. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Ginaganap ngayon na exploration. Walang consultation, walang community consultation eh. Exploration agad ang ginagawa nila. And then pag sinita mo yung MGB, kayo, sabihin, meron kaming ginawang consultation sa barangay, sa mga kagawad, kay chairman, sa sanggunian, panglungsod, sanggunian panglalawigan, pero wala talagang consultation directly doon sa grassroots, doon sa mga apektado ng mga residente. You don't do that. Alam naman natin, itong mga pasintabi, alam naman natin, itong mga nilalapitan yung opisyalis, tatatapalan nyo naman yon. At kayo naman, tinatapalan din. I'm not mentioning any names. I'm just saying yung totoo naman talaga. Sa MGB, marami naman tatapalan dyan eh. Kasi kung hindi kayo natatapalan, hindi sana nangyari itong mga illegal mining, illegal sand mining. Natatapalan ka dyan sa MGB, kaya patuloy pa rin ang pamamayagpag nito mga illegal mining. Meron po kayong ballpen papel dyan, sir? Ito, ang dami. MacArthur Leyte, MacArthur Iron Sand Project Corporation. Abra, Yamang Mineral Corporation. Dinapigi, Isabela. Yan. Dinapigi Mining Corporation. Omonhon Island Eastern Samar, Large Scale Nickel. Santa Cruz, Zambales, Brooks Point, Palawan, Surigao del Sur, Lake Cebu, South Cotabato, Gutalak, Zamboanga del Norte. The list goes on and on and on. Ang dami po. And even while we speak, tuloy-tuloy pa po yung nagaganap na exploration. In fact, ang pinakalita sa Leyte na nabulabog yung mga tao na mayroong barko doon na bahura dahil magde-dredging naman. I mean, marami po nagaganap ng mga dredging, black sand mining, copper mining, what have you, exploration. Hindi niyo po na-monitor yun, sir? Sir, namomonitor po namin. In fact, yung binanggit po yung mga lugar ay meron po kaming mga report na natatanggap sa aming mga regional offices. Then what did you In do? particular po yung sa may Leyte, halimbawa po, sa may MacArthur. Nagsalita na po yung aming regional director mo si Glenn Noble na nagsabi siya na wala pang approved na permit yung pagpapatakbo ng dredging equipment ng kumpanyang involved. Kaya po, ang pagkakaintindi ko po ron, tumigil po yung kanilang mobilization. Doon po sa iba naman, Teka muna, sige, let's start. Concentrate muna. Focus tayo sa Leyte. Napa-stop na yan, I think, back in 2022. Am I right?